Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 11, Textbook, page 145, nasa first grammar na tayo. Grammar natin is nandedaga. So, you can add this to verb or adjective. So, verb plus nandedaga or adjective plus nandedaga. And, actually, pwede din siya sa myongsa, noun. Okay, so nandito yan, no, sa tip sa baba. Sabi, myongsa일 때 인데다가를 사용한다. So, may iba lang yung rule niya pag noun yung dudugtungan, pero didiscuss natin yan later. Sabi ng explanation dito, 어떤 동작이나 상태와 비슷한 다른 동작이나 상태가 더해짐을 나타낼 때 사용한다. So, sabi, it is used to indicate an addition. So, yung 더해짐, ibig sabihin, no, addition, karagdagan. Okay, nag-i-indicate daw ng karagdagan ng isang action. So, may isang action, dongjak. Tapos, dadagdagan mo ng kaparehas na action din. Okay, so similar action. Or, sangte, situation. Tapos, may idadagdag ka na similar din na situation. Okay, so it sounds confusing, pero pwede nating isipin sa madaling sabi, gagamitin natin tong grammar na nandedaga kapag meron tayong karagdagan, no? So, sa Tagalog, yung pinaka naisip ko na Tagalog term is, dagdag pa dito, yan, kasi nga, nagdadagdag ka no? Dagdag pa dito, sa una mong sinabi, dagdag pa dito, tas kung ano pa yung gusto mong idagdag. Or pwede din yung bukod dito. Yan, bukod dito, sa English naman, no, yung in addition. In addition, may ganun tayong expression, di ba? Yan, so, karagdagan. Tingnan natin yung mga example. So, yung una, si Ramin, sabi niya, 집이 깨끗해서 좋네요. Malinis yung bahay, no? That's why it's good. 부동산 중개업자. So, itong 부동산 중개업자, ibig sabihin, real estate agent. So, sabi niya, 네, 깨끗한 데다가 월세도 사요. So, may dinagdag siya, no? Una niyang sinabi is, 깨끗하다, malinis. So, parang sa Tagalog, opo, bukod sa malinis, bukod sa malinis, mura din ang monthly pay or monthly rent. Okay? So, 월세 is monthly rent. Yan. So, bukod sa malinis, mura pa yung monthly rent. Okay? Next. 집 처음 보러 왔는데요. So, anong sabi ni Ga? Titingin po sana ako ng bahay. So, siguro pwede natin isipin yung eksena na to is nasa budongsan, no? Nasa real estate, dun sa nila office. And then, 이 집은 어떠세요? So, tinatanong siya nung kausap niya, how about this house? So, parang may pinapakita siguro. And then, nag-explain, 교통도 편리한 데다가 주변에 편의시설도 많아요. So, sabi niya, yung transportation ay 편리한. So, yung 편리하다, ibig sabihin convenient, no? So, yung transportation ay convenient, dagdag pa dito, 주변에 편의시설도 많아요. Madami ding amenities sa paligid. Okay, so may addition siya. Another one, 요즘 밥을 많이 먹는 데다가 운동을 안 하니까 자꾸 살이 쪄요. So, sabi niya, nowadays, bukod sa madami akong kumain, hindi rin ako nag-exercise. Kaya, I gain weight. So, ibig sabihin ng 살쪄요, no? To gain weight. Then, 아파트는 사람이 많이 살 수 있는 데다가 편리하고 안전하다고 생각해요. So, sabi niya, I think, nagsasabi siya ng kanyang naisip or opinion, yung apartment, bukod sa maraming tao ang pwedeng tumira, 편리하고, convenient, and safe din ito. Okay, so bukod sa or in addition, yan. So yung unang sinabi niya, no, maraming tao yung pwedeng tumira sa apartment. And then may addition siya. Bukod doon, yan, 편리하고, convenient, and
safe din. Okay, so again, no, yung nendedaga. Dagdag pa dito, bukod dito. Sa English, in addition, or sometimes it can simply means and. Kasi nga, nagdadagdag ka, no? Now, let's discuss yung rules. So, dito, pwede kay verb, pwede kay adjective. So, unahin natin si verb. Kapag verb ang dudugtungan, may batchim or wala, doesn't matter. You just have to add nendedaga. Example, mokta, may batchim, drop mo yung da, and then simply add nendedaga. Gada, drop mo yung da, walang batchim, pero nendedaga pa rin yung inad. Tapos, be careful lang or watch out sa mga verb natin na may real batchim, katulad ni mandelda. So, drop mo si da, and then, real yung batchim niya, ang mangyayari, mawawala or madadrop din yung real. Okay? So, magiging mande. Tapos, add ka pa rin ng nendedaga. Another example, palda, to sell. So, same lang yung gagawin. Drop mo yung da. Real batchim siya. So, drop mo rin tong real. So, magiging pa. And dahil nga dong sa or verb ito, nendedaga yung ilalagay natin. So, panendedaga. Para naman sa adjective, so, yung sa, check mo ngayon kung may batchim or wala. So, kapag may batchim, add endedaga. Example, chakta, chotta, pareho sila, no? May batchim. So, drop mo si da, and then dahil may batchim nga, you add endedaga. 작은 데다가 좋은 데다가. Next, pag wala namang batchim, yung iyong adjective, simply add ni은 데다가. 비싸다, naging 비싼 데다가. 크다, 큰 데다가. So, watch out for adjective na may real batchim din, no? So, example, molda, so drop si da, same lang, madadrop din yung real. So, magiging mondedaga. So, ano pa ba yung adjective natin na may real batchim kapag tinanggal yung da? We have gilda, yung long, no? So, gilda, drop mo si da, and then meron siyang real batchim. So, same lang nung ginawa natin kanina sa verb, no? So, yung real, drop mo lang din siya, and simply add niyan dedaga. So, magiging gin dedaga. Tapos, yung last natin, itong tip. So, ito, no, yung sinabi niya about sa myongsa. So, paano kapag myongsa or noun ang dudugtungan? So, ang rule, myongsa plus indedaga. So, may batchim or wala, same lang, indedaga ang idadagdag. So, let's make an example sentence using yung myongsa plus indedaga. So, dito ko na lang isusulat, no, sa tabi. Sabihin natin, yung Seoul, bukod sa malaking city siya, convenient din yung transportation. So, sabihin natin yan in Korean, Seoul은 큰 도시. So, yung pinaka-noun natin is yung doshi, no? Yung city. So, sa kanya natin idudugtong si indedaga. So, magiging doshi indedaga. Tapos, saka nating dudugtong yung another one na gusto nating sabihin, which is yung convenient ang transportation. So, 교통도 편리해요. Gawin natin yung activity number 1. So, check muna natin example. Meron tayong drawing ng parang kwarto, no? Tapos, sabi niya dito, bangi, 춥다. 춥다 means masikip. Okay? Next, 어둡다. 어둡다 means madilim. So, merong dalawang adjective. So, dahil adjective yung binigay sa atin, yung rule for adjective yung i-apply natin. So, again, you have to check if may batchim or wala yung adjective. So, dito, 좁다 at saka 어둡다 yung pagdudugtungin. So, drop mo muna si da kay 좁다. And dahil may batchim na biyup, so, magiging 은데다가, 좁은 데다가. Tapos, saka mo idudugtong si 어둡다. Pero dito sa example, ang ginawa niyang sentence, 방이 좁은 데다가 어두워서 별로 마음에 안 들어요. So, dahil may dinugtong pa siya, no, sa dulo, so yung 어둡다, yan, nagre-reason out kasi siya, kaya
aso, oso, heso yung dinugtong niya na grammar. Okay? So, sabi niya, yung kwarto, bukod sa masikip, madilim pa. Kaya, hindi ko siya masyadong gusto. Okay? 별로 마음에 안 들어요. So, tinatanong kasi sa kanya, kamusta yung room? So, nung nakita niya, yung kwarto, bukod sa masikip, madilim pa. Kaya, hindi ko masyadong nagustuhan. Okay? Or hindi ko masyadong gusto. So, try natin gawin yung number 1. Paano natin pagdudugtungin yung mga yan? So, number 1, biga, oda, barami, bulda. So, dito, pareho sila na verb. Okay, so dong sa to, no? Oda and bulda. So, ang rule for verb, may batchim or wala, nun dedaga yung i-add. So, biga, onen, dedaga. Baramdo, tapos dito, so it's up to you, no? Kung gusto mong i-end na. So, barami, buroyo. Or baramdo, buroyo. Pwede na yan, no? Biga, onen, dedaga, baramdo, buroyo. Or if you want to be more creative, pwedeng gayahin yung ginawa dito sa example sa taas, no? So, gawin natin, biga, onen, dedaga. Tapos, yung baramdo, bulda, gawin natin, dugtungan din natin ng aso, oso, heso na grammar, no? Magre-reason out tayo. So, baramdo, buroso. Buroso, the wind is blowing or mahangin din. Kaya, so ano ba yung pwedeng kapag ganito yung situation? Pwede natin sabihin na it's dangerous, no? So, 위험하다. So, 위험해요. Tapos, 조심해야 돼요. So, pwede mong idagdag yun, no? 조심해야 돼요. Mag-ingat ka. Okay? So, number 2, try natin. 흐엉 씨는 활발하다, 친절하다. So, dito, 형용사 naman yung binigay, no? So, adjective, yung characteristic ni Huwang. So, siya daw ay 활발하다. So, 활발하다 means active, pwede ding lively, or energetic. So, it talks about yung character ng isang tao, no? And then, 친절하다, so another 형용사 or adjective. So, ito naman is friendly. So, dinidescribe si Huwang. Sabi, si Huwang daw ay active at bukod doon, friendly din. So, gagawin natin kapag 형용사, check if may batchim or wala. So, 활발하다, dito natin idudugtong yung nendedaga na grammar. Dahil wala siyang batchim, so drop mo yung da, walang batchim. Ang idadagdag natin is niyen dedaga. So, dito, niyen dedaga. So, paano na yon? Huwang 씨는 활발한 데다가 친절해요. So, gawin mo na lang tong present tense para mas madali. Okay, since dinidescribe mo lang naman si Huwang. Okay, number 3. 이 집은 남향이다. 전망도 좋다. So, dito, nagde-describe ulit siya. So, again, 형용사 yung binigay sa atin. Sabi, itong bahay na to ay 남향이다. Pag sabing 남향, by the way, 남향이다, naka-noun form siya, no? Since may ida dito sa dulo. Okay, so kapag ganyan, instead na niyendedaga, undedaga, or nendedaga, again, 명사, isipin natin, 명사 to. 남향 kasi means south. Okay, so naka-facing south. Yung bahay daw ay facing south. So, naka-ida, so drop mo si da. So, again, pag ang dudugtungan mo is 명사, magiging 인데다가. Okay, so 남향 인데다가. Tapos, 전망도 좋다. So, 전망, yung view or scene. Okay, ay maganda din daw. So, 좋아요. So, again, 이 집은 남향인데다가 전망도 좋아요. Itong bahay na to, bukod sa facing south siya, maganda din yung view niya. Okay, so that's for activity number 1. Try natin yung number 2. Sabi sa number 2, 다음에 대해는 데다가를 사용하여 특징을 2가지 이상 이야기하세요. So, kailangan daw 2가지 이상, 2 or more ang sasabihin mong characteristic or something na
magde-describe dun sa sasabihin mo. And you have to use yung nendedaga na grammar. So, yung topic na binigay tatlo, no? Yung una, 지금 살고 있는 집. So, yung kasalukuyan daw na tinitirhan na bahay. So, yung example, check natin. 지금 살고 있는 집은 월세도 싼 데다가 버스 정류장이 가까워요. So, nagbigay siya ng dalawang karakteristik nung kasalukuyang tinitirhan niyang bahay. So, ano yon? Bukod sa mura ang monthly rent, malapit din siya sa bus station. So, dinagdagan niya lang no, ng isa pang explanation. Let's try to do yung pangalawa. 지금 다니는 회사. Yung company na pinapasukan this time. So, pwede nating sabihin, yung company na pinapasukan this time, bukod sa malapit mula sa bahay, malaki din yung monthly pay. So, sabihin natin, 지금 다니는 tapos 회사는. So, from the house malapit, 집에서 가깝다. So, yung gagamitin nating word is 가깝다 means near. So, ito yung base form niya, no? Drop mo yung the. This is an adjective. So, yung biyup magiging u. So, magiging kakao. And then, you simply add niyan kasi walang batchim, no? So, kakaun 데다가. And then, 월급도 많이 줘요. Okay? So, yan yung example nung for number 2. Number 3, 나의 친구. So, yung about sa kaibigan mo naman. Yan, de-describe mo. Dalawang klase dapat yung characteristic na sasabihin mo, no? Pwede natin sabihin, yung kaibigan ko, bukod sa maganda na, matalino pa. Okay, so paano yun? 나의 친구는. So, maganda, pretty, 예쁘다. magiging 예쁜 데다가. Then, yung matalino is 똑똑해요. So, 똑똑하다, gagawin mo lang siyang present tense. So, 똑똑해요. So, again, ito, yung kaibigan ko, bukod sa pretty, smart pa. Okay, so, yan, no? That's for 는 데다가, 은, 니은 데다가, or in 데다가 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.